Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral ng Salmo 23, isang napaka-maimpluwensyang bahagi ng ating banal na kasulatan. Sa mga susunod na minuto, sama-sama nating susuriin ang mga salitang ito na puno ng pag-asa at gabay. Ang Salmo 23 ay hindi lamang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang taludtod sa Biblia, kundi ito rin ay nagsisilbing paalala sa atin na tayo ay may isang pastol na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa taludtod ng Salmo 23, sinasabi, "Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Hindi ba't napakaaliw na pag-isipan na sa bawat hakbang ng ating buhay, mayroong isang Diyos na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Isang Diyos na handang magbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan sa anumang oras at sa anumang sitwasyon. Ang mensaheng ito ay puno ng pag-asa at sa mga panahong tayo'y nahaharap sa mga pagsubok, ito ay nagsisilbing liwanag at lakas. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga na maunawaan natin ang lalim ng mga salitang ito. Ang Salmo ay hindi lamang nag-uusap tungkol sa mga pisikal na pangangailangan, kundi ito rin ay tumutukoy sa ating spiritual na kalagayan. Kapag tayo ay naguguluhan, nalulumbay o nababalisa, ang ating pastol ay nariyan upang tayo'y pangunahan at tulungan. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay, ngunit sa mga pagkakataong iyon, huwag nating kalimutan na tayo ay may kasama sa ating paglalakbay. Ipinapakita ng Salmo 23 na ang ating pastol ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Kahit na ako'y maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na harapin ang anumang hamon. Sa mundong puno ng takot at pag-aalala, ang presensya ng ating pastol ay nagdadala sa atin ng kapanatagan. Minsan, sa mga pagkakataong tayo'y nag-iisa o tila nawawala, ang Salmo 23 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang ating pastol ay nariyan, handang yakapin tayo at ipakita ang kaniyang pagmamahal. Kaya't habang tayo'y nag-aaral ng salmong ito, naway magbigay ito sa atin ng inspirasyon at lakas upang patuloy na magtiwala sa ating Diyos. Sa araw na ito, nais ko kayong hikayatin na ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Ano ang mga pagkakataon kung saan naramdaman ninyo ang presensya ng inyong pastol? Paano kayo tinulungan ng Salmo 23 sa inyong mga pagsubok? Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Gayon din, kung ito ay nagbibigay sa inyo ng magandang pananaw at nais ninyong patuloy na makasama kami sa mga susunod na pag-aaral at talakayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay mahalaga at nakakatulong upang may pahayag ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa mas maraming tao. Kaya't sama-sama tayo'y lumakad sa liwanag ng Salmo 23. Ihandog natin ang ating mga puso sa ating pastol at hayaan natin siyang magturo sa atin ng mga daan ng buhay. Sa bawat hakbang, naway maranasan natin ang kaniyang masaganang biyaya at ang kapayapaang nagmumula sa kaniya. Muli, salamat sa inyong pagdalo sa ating pag-aaral ngayon. Umaasa akong makasama kayo sa ating susunod na mga talakayan. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa ang makaalam tungkol sa pagmamahal ng ating pastol. Naway ang Salmo 23 ay maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Magandang araw at patuloy tayong magkaisa sa ating pananampalataya. Sa Salmo 23, Susan 1-3, makikita natin ang isang magandang larawan ng pagkakaroon ng Diyos bilang ating pastor.
Ang pag-unawa sa Diyos sa ganitong konteksto ay nagdadala ng isang napakalalim na kahulugan sa ating buhay. Ang salitang pastor ay hindi lamang naglalarawan ng isang tagapag-alaga o tagapangalaga, kundi ito rin ay simbolo ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Ang pag-aalaga at pagkakaloob ng Diyos ay isang mahalagang tema na dapat nating pagnilayan at yakapin. Mula sa simula pa lamang, ipinapakita ng Salmo na ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastor ay nagdadala sa atin ng kapayapaan at kasiguraduhan. Sa mundo na puno ng kaguluhan, pagkabalisa at kawalang katiyakan, ang kaalaman na mayroong isang mapag-alagang pastor na nagmamasid sa atin ay nagbibigay ng kapanatagan. Kapag sinasabi natin, ang Diyos ay aking pastor, ito ay nangangahulugan na tayo ay hindi nag-iisa. Ang ating mga pangangailangan, hindi lamang ang pisikal, kundi pati na rin ang espiritual, ay inaalagaan at pinapahalagahan ng Diyos. Ang mga salitang, hindi ako magkukulang, ay isang napakalalim na pahayag ng tiwala. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo dadaan sa mga pagsubok o kakulangan, kundi ito ay isang pangako na sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay laging naririyan upang tayo ay samahan. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang kanyang katapatan ay laging nariyan. Sa kabila ng ating mga takot at pangamba, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Pinapawi ang ating mga alalahanin at nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas. Sa susunod na bahagi ng Salmo 23, makikita natin kung paano tayo pinapangalagaan ng Diyos sa mga sitwasyon ng panganib at kawalang katiyakan. Pinapahimok niya ako sa mga pastulan ng sariwang damo. Pinapatnubayan niya ako sa mga tubig na nagbibigay buhay. Ang mga pastulan ng sariwang damo at mga tubig na nagbibigay buhay ay simbolo ng kasiyahan at kasaganaan. Dito, ipinapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng ating mga pangunahing pangangailangan, kundi siya rin ay nag-aanyaya sa atin na makaranas ng masaganang buhay sa Kanya. Ang mga pastulan at tubig na ito ay hindi lamang pisikal na bagay, kundi ito rin ay nagpapahayag ng mga espiritual na pangangailangan natin. Sa mga oras ng pagdududa at pangungulila, ang Diyos ay nariyan upang bigyan tayo ng lakas at tibay. Sa ating mga paglalakbay, maaaring tayo ay madapa at mawalan ng direksyon, ngunit sa ating pagtitiwala sa Kanya, Siya ang nagbibigay liwanag sa ating landas at nagtuturo sa atin ng tamang daan. Ang pagninilay-nilay sa Salmo 23 ay nagpapalalim sa ating pagkakaunawa sa pagkakaloob at pag-aalaga ng Diyos. Tayo ay inaanyayahan na magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon sa mga panahon ng tagumpay at maging sa mga panahon ng pagsubok. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa Kanyang katapatan at pagmamahal. Sa ating paglalakbay, huwag tayong matakot sa mga hamon na darating, sapagkat kasama natin ang ating pastor na nagbibigay ng proteksyon at gabay. Sa huli, ang Salmo 23 ay paalala na ang Diyos ay laging nariyan, handang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan at higit pa. Ang Kanyang pagmamahal at pagkaloob ay hindi natatapos, at ang ating pagtitiwala sa Kanya ay dapat na walang hanggan. Sa bawat hakbang natin sa buhay, patuloy tayong lumapit sa ating pastor at sa kanyang mga bisig, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa Salmo 23, nasaksihan natin ang malalim na koneksyon sa pagitan ng tao at ng Diyos bilang ating pastol. Ang talatang ito ay puno ng pag-asa at katiyakan at ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso sa gitna ng mga pagsubok. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa simpleng pahayag na ito, makikita natin ang napakalalim na kahulugan.
Ang pagkilala kay Yahweh bilang ating pastol ay nagpapahayag ng kanyang walang hanggan at masaganang pagmamahal sa atin. Ang katotohanan na ang Diyos ay ating pastol ay nangangahulugang siya ang may pananagutan sa ating kabutihan. Isang pastol ang nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Pinoprotektahan sila mula sa panganib at tinitiyak na sila ay may sapat na pagkain at tubig. Sa ating espiritual na buhay, si Jesus ang ating pastol na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa Filipos 4:19, sinasabi na, "At ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ninyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian." Dito malinaw na ipinapahayag na ang ating Diyos ay hindi lamang nagmamasid, kundi siya rin ay aktibong kumikilos upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Sa mga pagkakataon ng ating buhay na tila tayo ay naliligaw o nawawalan ng pag-asa, ang Salmo 23 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Siyang nagdadala sa akin sa mga pastulan ng berdeng damo. Pinapahinga niya ako sa tabi ng mga tubig. Ang mga ito ay simbolo ng kapayapaan at kasaganaan. Sa mga panahon ng kaguluhan, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na magpahinga sa kanyang mga bisig na nag-aalok ng kalmado sa ating mga isip at puso. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastol ay nagdadala sa atin sa isang estado ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay mahalaga sa ating pananampalataya. Sa Mateo 7:31-33, tayo ay pinaaalalahanan na hindi tayo dapat mag-alala sa ating mga pangangailangan. Sa halip, dapat nating unahin ang kanyang kaharian at ang lahat ng ating kinakailangan ay ipagkakaloob sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Minsan ang mga pagsubok at hamon ay maaaring magdulot sa atin ng takot at pag-aalinlangan. Pero sa Salmo 23:4 sinasabi, "Kahit na ako'y maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot ng anumang masama sapagkat ikaw ay kasama ko." Sa mga sandaling ito, ang ating pastol ay naroroon upang magbigay ng lakas at tapang. Ang kanyang presensya ay nag-aalis ng ating takot at nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng pisikal na pangangailangan, kundi pati na rin ng espiritual na kasaganaan. Sa Kanya, natatamo natin ang kapayapaan at kagalakan na hindi maibibigay ng mundo. Ang ating mga kaluluwa ay pinapangalagaan at ang ating mga pangarap at pag-asa ay nagiging buhay sa kanyang mga kamay. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalaga na patuloy tayong umasa at manampalataya sa kanyang mga pangako. Ang ating Diyos ay hindi kailanman mabibigo sa ating mga inaasahan. Sa bawat hakbang ng ating buhay, mula sa mga tagumpay hanggang sa mga pagkatalo, ang kanyang pagmamahal at pagkalinga ay laging naroon. Sa bawat pagsubok, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa ating pastol dahil siya ang ating kanlungan at lakas. Sa huli, ang Salmo 23 ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagpasalamat sa lahat ng kanyang mga biyaya. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tayo ay patuloy na magiging masigla at puno ng pag-asa sapagkat alam natin na ang ating pastol ay laging naririyan, handang magbigay ng lahat ng ating kailangan. Sa Kanya tunay na wala tayong kakulangan. Sa Salmo 23, partikular sa talatang 3, makikita natin ang malalim na mensahe tungkol sa pag-aalaga at pagkakaloob ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga nilikha. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastor ay hindi lamang isang simpleng pahayag.
Ito ay naglalaman ng isang napakalalim na katotohanan tungkol sa kanyang pagmamahal at responsibilidad sa ating mga buhay. Ang salitang pastor ay naglalarawan ng isang tao na nag-aalaga, nagbabantay at naggagabay sa kanyang mga tupa. Sa konteksto ng ating pananampalataya, ang Diyos ang ating tunay na pastor na walang kapantay. Ang talatang ito ay nagpapahayag na sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Wala tayong kakulangan. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga ng ating mga pisikal na pangangailangan, kundi pati na rin ang ating mga espiritual na pangangailangan. Sa kanyang mga kamay, tayo ay ligtas. Sa mga panahon ng kaguluhan, takot o kakulangan, ang Diyos ay nariyan upang bigyan tayo ng kapayapaan upang mapanatag ang ating mga kaluluwa. Ipinapaalala sa atin ng Salmo 93:3 na sa bawat hakbang ng ating buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng gabay at liwanag. Madalas sa ating pang-araw-araw na buhay, ibinigay sa mga sitwasyon na nagdudulot ng pag-aalala. Sa mga pagkakataong ito, ang pagsasamo sa Diyos ay napakahalaga. Tayo ay inaanyayahan na hindi mag-alala, kundi magtiwala sa Kanya. Sa Mateo 6:31-33, itinuturo sa atin na ang ating mga pangangailangan ay alam na ng Diyos at Siya ay tapat sa Kanyang pangako na tayo ay Kanyang bibigyan ng lahat ng ating kinakailangan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay susi upang maranasan natin ang Kanyang pagkakaloob. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastor ay nag-uudyok sa atin na ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan, ang Diyos ay narito, handang makinig at handang kumilos. Ang Kanyang pag-ibig ay nag-aalok ng kaginhawaan sa ating mga puso. Ang salitang walang kakulangan ay hindi lamang nangangahulugang wala tayong mga pangangailangan. Ito rin ay nagsasaad ng kasaganaan ng Kanyang biyaya at pagmamahal sa atin. Ang ating mga espiritual na pangangailangan gaya ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan ay lahat ay matatagpuan sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang Salmo 28:7 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay laging nandyan upang ibalik ang ating mga kaluluwa. Siya ang nagbibigay ng lakas sa ating mga puso at nag-uudyok sa ating mga espiritu na muling bumangon. Sa bawat pagsubok, ang Diyos ay may layunin at sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng bagay ay nagiging kaaya-aya at puno ng pag-asa. Mahalaga rin na ating tandaan na ang pag-aalaga ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating mga gawa, kundi sa Kanyang walang kondisyong pagmamahal. Hindi natin kailangang patunayan ang ating halaga sa Kanya. Sa halip, tayo ay tinatawag na magtiwala sa Kanyang biyaya. Ang pagkilala sa Kanyang pagkakaloob ay nagbibigay sa atin ng tiwala na kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay, tayo ay mayroong matatag na sandalan. Sa pagtatapos, ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating pastor ay isang patunay ng ating pananampalataya. Habang patuloy tayong lumalakad sa ating espiritual na paglalakbay, naway patuloy nating maranasan ang Kanyang pag-aalaga at pagkakaloob. Ang Diyos ay tapat at ang Kanyang mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Sa susunod na bahagi, magkakaroon tayo ng isang panalangin upang ipahayag ang ating pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. O Diyos, sa iyong harapan ako'y lumalapit, naglalakbay sa daan ng pananampalataya at pagtitiwala. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, alam kong ikaw ang aking pastol, ang nag-aalaga at nagtataguyod sa akin sa mga oras ng pangangailangan. Pinupuri ko ang iyong pangalan sapagkat sa iyong mga kamay, wala akong kakulangan. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan sa gitna ng unos. At sa bawat pagsubok, pinaparamdam mo sa akin na ako'y hindi nag-iisa. Sa mga panahong ako'y naliligaw ng landas, bumabalik ako sa iyong mga salita, sa mga pangako na iyong ipinagkakaloob.
Sa mga madilim na sandali, pinanghahawakan ko ang katotohanang ikaw ang ilaw na nagliliwanag sa aking daan. Sa mga sitwasyon ng pagdududa, ang iyong mga salita ang nagiging gabay ko, nagtuturo sa akin ng tamang direksyon. Hindi ako natatakot sapagkat alam kong kasama kita at ang iyong presensya ang nagbibigay lakas sa aking puso. O Diyos, sa mga panahong ako'y naguguluhan, sa mga pagkakataong ang mundo ay tila napakabigat, hinahanap ko ang kaginhawahan sa iyong mga yakap. Sa likod ng mga pagsubok, natutunan kong magtiwala sa iyong plano na higit pa sa aking kaalaman. Sa mga pagkakataong ako'y nag-iisa, alam kong hindi ako talagang nag-iisa sapagkat ikaw ang kasama ko, ang aking gabay at tagapagtanggol. Sa mga dalangin, ipinapaabot ko ang mga pasakit at mga pangarap at batid kong ikaw ang nakikinig. Sa bawat hinanakit at saya, sa bawat pagsubok at tagumpay, nariyan ka, handang tumanggap at umunawa. Sa mga pagkakataong ako'y natutukso na mawalan ng pag-asa, ang iyong mga salita ang nagbibigay ng liwanag at nag-aanyaya sa akin na muling bumangon, na muling lumaban. Sapagkat sa iyo, O Diyos, natagpuan ko ang tunay na lakas at inspirasyon. O pastol ng aking kaluluwa sa mga gubat ng buhay, sa mga madidilim na sulok, ikaw ang aking kanlungan. Pinipilit kong yakapin ang mga aral na iyong ibinibigay, na sa bawat hakbang ay mayroong layunin. Sa mga pagkakataong ako'y naguguluhan, hinahanap ko ang iyong tinig, ang iyong gabay na nagsasabi sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat pag-iyak at ngiti, sa bawat pagkatalo at tagumpay, nariyan ka, nagmamasid at nagmamahal. Diyos, sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay, pinipilit kong magtiwala sa iyong kagandahang loob. Sa mga pagkakataong ang takot ay tila umaabot sa aking puso, pinapaalala mo sa akin ang mga pangako na iyong ibinibigay. Sa mga araw na puno ng pag-aalinlangan, nariyan ka upang ipaalala sa akin na ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, alam kong ikaw ang naglalakad kasama ko, at ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mas mapalalim ang aking pananampalataya sa iyo. O Diyos, sa mga oras ng kapayapaan at kasaganaan, pinasasalamatan kita. Sa mga pagkakataong ako'y natutulog sa kaginhawahan ng iyong mga yakap, pinapahalagahan ko ang mga biyayang iyong ipinagkakaloob. Sa mga simpleng bagay, sa mga maliliit na tagumpay, natutunan kong makita ang iyong mga kamay na kumikilos sa aking buhay. Sa bawat araw na ako'y bumangon, ang puso ko'y puno ng pasasalamat dahil alam kong sa iyo wala akong kakulangan. O Panginoon, patuloy mo akong patnubayan sa aking paglalakbay, sa mga desisyong aking gagawin. Sa bawat hakbang na aking tatahakin, nais kong marinig ang iyong tinig na nagsasabi kung ano ang nararapat. Gabayan mo ako sa mga oras ng pangangailangan at tulungan akong maging ilaw sa iba upang makilala rin nila ang iyong kabutihan at pagmamahal. Sa mga pagkakataong ako'y tinatangay ng agos ng buhay, nais kong manatiling nakatayo sa iyong katotohanan. Sa mga sandaling ako'y naguguluhan, naway palaging lumitaw ang iyong mga salita sa aking isipan. Sa mga pagkakataong ako'y nagugutom at nauuhaw, naway madama ko ang iyong kasaganaan sa aking puso at kaluluwa. O Diyos, ang aking pag-asa ay nasa iyo at ang aking tiwala ay walang hanggan. Sa bawat hakbang, sa bawat araw, naway magpatuloy akong lumakad sa iyong liwanag at makita ang mga biyayang iyong inihanda para sa akin. O Diyos, habang ako'y naglalakbay sa buhay na ito, patuloy kong pinasasalamatan ang mga aral na iyong ipinagkakaloob sa akin. Sa mga pagkakataong ako'y nahaharap sa mga pagsubok, natutunan kong yakapin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumago at matutunan ang higit pang tungkol sa iyong pagmamahal at kabutihan.
Sa bawat hamon, ako'y nagiging mas matatag at mas handang harapin ang mga darating pang pagsubok. Ang bawat pagluha, bawat ngiti ay nagiging bahagi ng aking kwento at sa kabila ng lahat ng ito, nalalaman kong ikaw ang aking kasama. Sa mga oras ng pagdududa, naiisip kong ang aking mga pangarap at mga hangarin. Ang mga ito ay hindi lang para sa aking sarili, kundi ito rin ay para sa mga tao sa paligid ko. Sa mga pagkakataong ako'y nahihirapan, pinapaalala mo sa akin na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga relasyon at pagmamahal na ating ibinabahagi. Naway maging inspirasyon ako sa iba at tulungan silang makilala ang iyong pagmamahal sa kanilang buhay. O Diyos, sa bawat hakbang ng aking buhay, nais kong magbigay ng liwanag sa mga tao sa aking paligid. Sa mga pagkakataong ako'y nakakaranas ng hirap, naway hindi ko kalimutan ang mga aral na iyong itinuro sa akin. Sa mga pagkakataong ako'y tinutukso na mawalan ng pag-asa, ang iyong mga salita ang nagsisilbing gabay ko. Naway maging daan ito upang ako'y maging mas mabuting tao at sa aking mga pagkilos, maipakita ko ang iyong kabutihan. Patuloy mo akong bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na darating. Sa mga pagkakataong ako'y naguguluhan at walang kasiguraduhan, naway maging matatag ang aking pananampalataya sa iyo. Nais kong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito na may tiwala na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, naway maging matatag ako at patuloy na umasa na ang iyong mga plano ay higit pa sa aking mga plano. Sa bawat hakbang na aking tatahakin, nais kong maging handa na yakapin ang mga pagkakataon na ibinibigay mo sa akin. Sa mga pagkakataong ang buhay ay puno ng pagsubok at hirap, naway hindi ako mawalan ng pag-asa. Sa mga araw na ako'y nalulumbay, naway matutunan kong muling bumangon at lumaban. Dahil sa aking puso, alam kong ikaw ang aking kalakasan. Sa mga sandaling ako'y naguguluhan, nariyan ka upang ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. O Diyos, sa mga pagkakataong ako'y nagugutom sa kagalakan at kaalaman, naway patuloy kong mahanap ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Sa bawat ngiti ng mga tao sa aking paligid, sa bawat tagumpay ng aking mga kaibigan at pamilya, natutunan kong magpasalamat. Ang mga ito ay mga biyayang iyong ipinagkakaloob at sa bawat araw, pinasasalamatan ko ang mga ito. Sa mga panahong ako'y nag-iisa, nahanap ko ang aking lakas sa pananalangin. Ang aking mga dalangin ay puno ng pag-asa at pananalig na ang lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay. Naway patuloy kong maramdaman ang iyong pagmamahal at ang iyong gabay sa bawat hakbang na aking tatahakin. Sa mga oras ng katahimikan, pinipilit kong makinig sa iyong tinig na nagsasabi sa akin na ako'y mahalaga, na ako'y may layunin at na ang aking buhay ay may kabuluhan. O Diyos, sa aking paglalakbay, patuloy akong mananalig sa iyo. Sa mga pagkakataong ako'y natutukso na mawalan ng pag-asa, naway maging matatag akong muling bumangon at lumaban. Naway maging inspirasyon ang aking kwento para sa iba at sa bawat hakbang, naway maging daan ito upang makilala ka nila. Sa bawat araw, sa bawat hakbang, ang aking puso'y puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa huli, O Diyos, salamat sa iyong walang katapusang pagmamahal at pag-unawa. Sa bawat pagsubok at tagumpay, sa bawat ngiti at luha, ikaw ay nandyan, nagmamasid at nagmamahal. Naway patuloy akong lumakad sa iyong liwanag at makita ang mga biyayang iyong inihanda para sa akin. Amen. Sa ating pagwawakas ng ating mga pagninilay-nilay sa Salmo 23, ang mga salita ng awit na ito ay tila isang yakap mula sa ating tagapagligtas. Na habang iniisip natin ang bawat taludtod, naway magbigay ito sa atin ng kapayapaan at katiyakan
na sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay, tayo ay may isang pastol na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Minsan sa ating mga paglalakbay, nadarama natin ang mga pagdududa at takot. Parang naguguluhan tayo sa ating landas at tila ang ating mga pangarap at pag-asa ay nalulumbay. Ngunit sa Salmo 23, ipinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay kasama natin. Siya ang nagbibigay liwanag sa ating mga madidilim na oras at nag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw at ang kanyang pangako ay matatag. Sa bawat hakbang natin, naroon siya handang magbigay ng lakas at pag-asa. Isipin ninyo ang mga tupa na sinasakupan ng isang mabuting pastol. Hindi sila nag-aalala sa kanilang pagkain o sa kanilang kaligtasan, sapagkat alam nila na ang kanilang pastol ay nagmamalasakit sa kanila. Gayon din tayo, dapat nating ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ang bawat pangangailangan natin ay kanyang natutugunan. Sa mga oras na tayo'y naguguluhan, naway balikan natin ang mga salitang ito. Hindi ako magkukulang. Ang ating Diyos ay tunay na masagana at Siya ay nagbibigay sa atin hindi lamang ng pisikal na pangangailangan, kundi pati na rin ng mga espiritual na biyaya. Sa ating mga buhay, hinaharap natin ang mga pagkakataon na tayo'y naguguluhan o nag-aalala sa hinaharap. Pero sa Salmo 23, tayo ay pinapaalalahanan na ang ating pastol ay may plano para sa atin. May mga oras na maaaring tila ang ating mga daan ay puno ng mga mahadlang, ngunit ang Diyos ay may mga paraan na hindi natin nakikita. Sa Kanya, ang mga bundok na tila hindi natin kayang akyatin ay nagiging mga tulay patungo sa ating mga pangarap. Ang ating mga takot at pangamba ay nagiging pagkakataon upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. Ngunit higit pa sa mga material na bagay, ang ating kaluluwa ay may pangangailangan na hindi matutugunan ng mga bagay na ito. Kailangan natin ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa. Sa mga sandaling tayo ay nag-iisa o nalulumbay, ang Diyos ay naririto upang tayo'y yakapin at aliwin. Ang kanyang mga salita ay buhay at nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Sa Kanya, maaari tayong makahanap ng kaligtasan at tunay na kasiyahan. Magdasal tayo na ang mga katotohanang ito ay mag-ugat sa ating mga puso. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong maging mga tupa na nakikinig sa Kanyang tinig. Minsan, ang ating mga isip at puso ay puno ng ingay at kalituhan, kaya't kailangan natin ng oras upang makinig sa Kanya. Maglaan tayo ng mga sandali ng katahimikan sa ating mga araw upang marinig ang Kanyang tinig at maramdaman ang Kanyang presensya. Sa mga sandaling ito, makikita natin ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng isang pastor na nagmamalasakit sa atin. Sa ating paglalakbay, naway maging liwanag tayo sa iba. Ibahagi natin ang pagmamahal at awa ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. Sa ating mga salita at gawa, ipakita natin ang Kanyang kabutihan at katapatan. Maging inspirasyon tayo sa iba upang makita ang Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Tayo'y ipinanganak upang maging mga tagapagdala ng Kanyang pagmamahal sa mundo. Ngayon, habang tayo'y nagwawakas, dalhin natin ang mga mensahe ng Salmo 23 sa ating puso at isipan. Ipagkatiwala natin ang ating mga alalahanin sa ating pastol na walang kapantay. Patuloy tayong magtiwala, umasa at magpakatatag sapagkat Siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa bawat umaga, magsimula tayo ng may pananampalataya at sa bawat gabi magpasalamat tayo sa Kanyang mga biyaya. Sa Kanya tunay na wala tayong kukulangan.